hanggang sa gate ng Munok, sapagkat ayaw kumilos ang Parañaque dahil Pasay. Yung Pasay ayaw kumilos sapagkat puro taga Parañaque ang gumagamit. But unti-unti napasimento natin yan, and now we have a very good access road from mula sa service road hanggang sa bukana ng Munok. Yung total kasama na dyan sa madalas ako pagkasulina pala sa total, kaya nakakatulong ako sa revenue ng barangay. 3 billion ako ng gasolina. Marami pang iba mga proyekto po. Yung service road, kasama ko din yung mga taga Burville in making representations with my classmate, the Secretary of Public Works, June Edani. At maigi naman, kaya nakakatulong sapagkat marami pong mga PMA graduates dito sa Burville. May marami mga general dito. Kaya general, mga colonel, kaya ito yung binabanggit ko, itong mga comrades in arms, mga cavalier. Pag ako'y nakikipag-usap kay Secretary June Edani, madaling makumbinsi, hindi lang classmate, kundi comrade in arms para mapaayos yung ating service road. Kaya yung dating napaka-problematic na service road, maganda na ang service road natin dito. And you are all very dependent on this. Tuloy-tuloy po ang aking mga proyekto para sa eskwelahan. And mabuti, meron tayo mayor na talagang binigyan din ng priority ang mga eskwelahan sa 2nd District kasi noong una, halos walang ginagawang eskwelahan sa 2nd District. Walang nadagdag, but in so short a time, maraming dinagdag na eskwelahan si Mayor June Bernabe. Palakpakan natin si Mayor dito. And Congressman Goles also allocated his congressional fund para sa mga school buildings. Kaya napatuloy yung aking record na kinikilalang nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Bagong school buildings sa San Agustin Elementary School, bagong mga school buildings sa F. Serrano, bagong school buildings sa San Antonio Elementary School at sa Dr. Arcadio Santos High School. Tuloy-tuloy po yan. Bukod sa mga other infrastructures. Sa kalye, ganoon din po. Kinilala si Congressman Goles sa pasimento ng pinakamaraming kalye, tinuloy ko rin yan. Kasama yung mga segments dito sa Munok and Melville Access Road and so many other roads all over the district. Pero siyempre, ang trabaho ng Congressman, hindi lamang po dito sa Parañaque. Alam yan ni Cathy sapagkat si Congressman Joseph Santiago was very active in as chairman of the ICT committee. Doon active ako. Ito yung Information and Communications Technology Committee. Yan yung tumatalakay ng problema ng globe, ng smart, communication, email, internet, etc. etc. Congressman Roy Lugones has been very active in the debates on practically all the major issues na tinatalakay sa Kongreso sapagkat yan ang dapat gawin isang congressman. Pagdating sa edukasyon, siyensya, teknolohiya, trade and industry, environment, health, defense, security, marami pang issue. Yan naman nakalagay sa YouTube kung gusto nyo matingnan yung mga participation ko sa committee, sa debate sa committee at sa plenaryo. Halos lahat yan ay pinalagay sa YouTube. Kaya pwede nyo ilagay nyo lang pangalan ko ron, tsak lalabas yung mga, lahat ng mga record videos ng aking participation. Na-elect ako noong 1992. Matatapos na ang 5 terms ko. Gusto ko rin sabihin sa inyo na for 5 terms, ni minsan wala pong absent si Congressman Goles sa sesyon sa Kamara ng Representante. Perfect attendance. Dalawa lang ang congressman ngayon na meron kanyang klaseng record sa Kamara ng Representante. Ibig sabihin, hindi nagkakasakit din si Congressman Roy Lugones kasi pag magkasakit, absent, no? Maraming batas na lumabas itong mga bandang mga ilang buwan at gusto kong iulat sa inyo na ako po'y pinalat sapagkat maraming mga panukala ko na naging batas. Ito'y tinatawag naman landmark laws. One of the most important, probably the most important environmental law to come out in the past several years, ito yung Climate Change Act
of 2009. Yung climate change, parating na sa diary yan, sa Time Magazine, CNN, global warming, nararamdaman natin yung global warming. Ang hirap lumabas kayo ng alas 3 ng hapon, alas 11 ng umaga dahil sobrang init. Marahil kasama sa global warming. Your congressman is the principal author of the Climate Change Act of 2009, one of the most important environmental laws. Humanitarian aspects, international humanitarian law. Maraming mga mahirap na kababayan natin nag-aalala na baka sila ay maabuso yung human right nila, karapatang pagtao. Kaya ako po'y naglabas sa isang panukalang batas, international humanitarian law, at ito ay naging batas na rin. This is my contribution to human rights. And finally, para sa atin na nag-aalala sa pagbiyahe sa vapor, baka tulad ko, ako yung uuwi ng Romblon, kasi galing ako Romblon, nakasakay ako ng vapor parati, magpupunta na Romblon. May mga kababayan tayo rito na may mga kabag-anak sa Batangas, sa Mindoro, sa Cebu, sa Mindanao, sumasakay ng vapor. Kinakabahan tayo sa mga sea disasters. Kaya nag-file po ako ng bill, Philippine Coast Guard Law. At ito ay naging batas na rin, the Philippine Coast Guard Act, to strengthen the Philippine Coast Guard. Binigyan ko ito ng priority sapagkat una, medyo marino ako, sailor ako because of my training. At the same time, alam ito ni Mary Bernabe, ang commandant ng Philippine Coast Guard ay taga dito sa atin, sa Parañaque, Barangay Don Bosco, si Admiral, si 4-star Coast Guard Admiral Willie Amayo, taga atin po. Kaya inalalayan natin siya at ito'y naging batas na. Para naman sa mga senior citizens, nireklamo ninyo, lalo na dito, marami pong taga rito. Si Attorney Ortiz was one of them. There was a big delegation of senior citizens from Barangay Merville, particularly from Merville Park, who came to me para pababain kasi ang nangyari, yung dating 20% discount para sa mga senior citizens, ginawang 8% na lang noong nag-apply. Yung IBAT, 12% ng IBAT, kaya nag-8%, kaya ang daming nagreklamo, ang daming nasaktan. Kaya Congressman Goles was one of those who filed a bill para ma-restore itong 20% nito. Pinagtulungan, and I'd like to thank the people of Barangay Merville sapagkat marami sa kanila talagang lumantad at kaisa para i-reklamo ito. Some of them even attended our committee hearings. Before you, I'd like to thank the leaders of the senior citizens here in Barangay Merville sa kanilang tulong para ma-restore ito. Ito ay naging batas na. At ngayon, sa batas na ito, your congressman ay isa sa mga principal co-authors of this law para sa mga senior citizens. Alam ko na tinitingnan ko, walang senior citizen dito. Parang hindi kayo interesado. Pero pakisabi na lang sa mga nanay ninyo, sa tatay ninyo na pwede na mag 20%. Pakisabi po sa taas sa nanay niyo po. Kagawad, pakisabi sa tatay niyo na pwede na. So, sa inyo po lahat, ito po si Congressman Roy Lugoles. Sa muli po pagkakataon, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng pagtangkilik niyo sa akin. Kaya ako'y nandito para magulat ang aking accomplishment report tungkol sa batas, tungkol sa mga infrastruktura, tungkol sa mga other public services. Saka pala, yung mga libreng palibing natin, saka yung PGH referral, tuloy-tuloy po yan. Napakarami po. Daan-daan, marahil libo-libo na ikinabang dito sa mga programa nito. So sa inyo po, andito pa si Rudy Laksamana, si Attorney Rudy Laksamana. Wala kasi yung posisyon ito, kaya hindi ko napanggit. Rudy, Attorney Rudy, isa po sa mga coordinators natin. Thank you so much. Tumutulong din sa paggawa ko ng mga batas, dahil abogado ko yan. So sa inyo po lahat, sa muli, nagpapasalamat po si Congressman Goles sa lahat po na itinulong niyo sa akin, kasama na rin sa aking anak na si Jose Africo. Thank you so much.